Sina Ma'am si Josefina at Ma'am si Abby may business na nagsimula sa mga lutong karinderya. Ang mga ito inilagay sa mga bote at boom! 5 figures ang kita kada buwan. Paano kaya naging patok ang negosyo nila? At syempre, ito na naman tayo sa pinakabagong challenge. Syempre, lagi tayo may challenge. Ito, may mga tanong dito sa bote na ako din naman ang sasagot sa mga tanong na nandito sa loob ng bote. Ayan, kaya himasin na natin. Hindi pala. Alamin na natin kung ano ang mga tanong. After basahin ang tanong na nakasulat dito, kailangan masagot ko in 20 seconds. Ang unang tanong ay, wala ang asim ng santol ko dahil sa gata at tinapa, ako ay mas lalong sumarap. Ano ako? Bagoong? Alamang? Laing? Kakalito kayo, akala nyo lang madali. Second question, sa pink paper, tantaran. Nagmamantika ang aking gata. May malambot na laman ng lechon, kawali at bagoong. Ano ako? Binagoongan? Ano? Pinakbet? Ano ba? Magmamantika ang aking gata. Anong adobong baboy? Okay, third question natin. Ano ba yan? Ang dahon ng gabi ko ay pinatuyo, pero mas pinasarap ako ng maraming gata at sili. Ano ako? Laing? Dahil sa bote-boteng ulam, nagbago ang buhay ng dating empleyado sa bangko na si Ma'am si Abby. Mga Ma'am si, tara na sa maboteng usapan. Nag-start po kami ng March 2022. Homemade food po ay galing sa nanay ko, yung pangalan po nito. Ang nanay ko po ay si Josefina. And nagluluto po kami ng mga Bicolano dishes na laing, ginataang santol at lechon Bicol Express. Ang nanay ko po ay matagal nang nagluluto. 20 years na po, may kainan po kami sa Bicol. And nung nandito po kami sa Rizal, naisipan namin na gawin nitong business dito. Sa halagang 3,000 piso, sinimulan ni na Ma'am si Abby ang negosyong laing. Pero bago naging mabote ang buhay ni na Ma'am si Abby, inaamin niyang raketera na talaga siya ng taon. Bukod sa pagiging empleyado, sinubukan na rin niya magbenta ng mga damit. Pero dahil sa pandemya, humina ang mga racket niya. Buti na lang, ang recipe ng laing ni Ma'am Josefina to the rescue. Ito talaga yung something na ipagmamalaki ko, yung laing niya na masarap talaga. So, tinanong ko po sila, ang mama ko at ang brother ko, tsaka yung asawa ko, kung gusto nila na itry namin na magluto ng laing at gawin itong negosyo. Taste of Bicol in a bottle naman pala ang labanan dito, mga mamshi. Usually kasi ang mga nagluluto ng laing, ang ginagawa nila, pangalawang piga ang unang iniluluto, tapos nahuhuli yung unang piga. Sa amin hindi. Kaya lutong-luto ang gata. Sa amin kasi talagang yung nagmamantika. Siyempre, i-share mo naman yan, Ma'am Josefina. Ang mga sangkap, pinakulo ang karne, sibuyas, bawang, luya, tanglad, gata, bagoong, sili at siyempre dahon ng gabi. Hahayaang magmantika ang baboy. Pagkatapos nito, ihahalo ng sabay-sabay ang bawang, sibuyas, luya, tanglad at gata. After 45 minutes, kapag naging creamy na ang gata nito, pwede na nating ilagay ang laing. Pagluto na ang dahon, ilagay ang sili. Pakukuluin ito hanggang sa magmantika na ang gata. Hep! Akala nyo ba dyan natatapos ang paggawa ng kanilang bottled laing? Siyempre hindi! There's more to the process, mga mamshi. Dahil tuturuan tayo nila Ma'am si Abby paano nga ba napatatagal ang shelf life ng kanilang laing. Sa bottling, kailangan munang pakuluan ang mga bote para masigurong malinis ang mga ito. Habang mainit pa ang bote, ilalagay na dito ang bagong luto na laing. Siguraduhin mahigpit ang takip bago ilagay sa steamer para masiguro ang vacuum seal.
Kailangan nating i-secure ang mga locks ng ating pressure canner. After 25 minutes sa steamer, ilalagay naman ang mga ito sa pressure canner para sa thermal processing. Pwede na pong ilagay ang weight. Ginagawa natin ito para masiguro na walang hangin sa loob ng ating pressure canner. Pagkatapos ng isang oras, pwede na hanguin mula sa pressure canner ang mga bote. But no pressure mga mamshi, dahil kailangan pa nating palamigin ang mga bote ng kalahating oras. At pwede na magbenta ng bote-boteng ulam mga mamshi. Gaya ng mahaba at mahirap na proseso ng bottling, ganito rin na naging kwento ng kanilang negosyo. May mga instances po na halos gusto ko nang sumuko, lalo po nung nagsisimula kami na mahirap pala. Yung pinakaunang batch po kasi namin, yun po yung original recipe ni Mama talaga. So, nung nagpa-trial po kami, may mga nakuha kaming feedback na dagdagan ng ganito, dagdagan ng ganyan. So, nag-adjust po kami. So, yung recipe ngayon, it's a combination na ng original recipe ni Mama at ang mga nakuha naming feedback. Bestseller daw ng Josefina's homemade food ang kanilang laing. Ang dried gabi leaves ang isa sa kanilang mga sikreto. Aba, inaangkat pa nila ito mula sa Bicol. Kasi po yung gabi leaves na ginagamit namin ay manamis-namis, kakaibang lasa. Hindi po siya malata. High quality po ang leaves. Legit mga mamshi! Sa ngayon, hindi na lang laing ang bottled product nila. Mayroon din silang Lechon Bicol Express at ginataang santol. At syempre, papayag ba naman tayo na hindi matikman ang mga ulam na yan? Okay, eto na. Meron na tayong rice dito. Tikman na natin ang ipinagmamalaking sinantolan na may gata. Ito, hindi ko nahulaan ito kanina. Kagana nga sa gata at saka sa anghang. Ito naman yung tinatawag nilang Bicol Express. Ang ginagamit pala nila ay lechong kawali. Ang alam kong ginagamit kasi dito, liempo. Kasi dahil, di ba, para may taba ng baboy. Ang distinct sa lasa niya ay napakayaman niya sa gata. At alam mo yung gata niya, yung sariwang gata yung ginamit niya, hindi yung nasa lata. Ito naman yung kanyang laing. Yan, no, sinasabi napakarami ding gata at sili. Sarap. Sarap ng laing niya, ha? At ang mga mamshi, gaya ng pagsasamahan nilang pamilya, habang tumatagal, mas lalo raw sumasarap ang laing. Basta lutong-luto sa gata, hindi siya nasisira kagad. Hindi kailangan ilagay sa ref, kailangan lang initin at mas sumasarap pa po ang pagkain pag hindi nilalagay sa ref. Aba mabote pala talaga ang nakabote. At kahit mahigit pa sa 8 oras ang trabaho niya para sa negosyo, masaya raw siya na magkakasama silang pamilya dahil sa Josefina's homemade food. Pinatunayan ni Ma'am Josefina na wala sa edad ang pagtupad ng pangarap. Ang gusto ko, tumagal pa ang buhay ko. Parang exercise ko na din to kasi kung alam mo ang mga laking doon tumanda sa probinsya, lalong nagkakasakit kung walang ginagawa. Yung sanay na may ginagawa. Simple man sa mga taga Bicol, gaya ni na Ma'am Abby ang kanilang recipe, nagawa nila itong winner na ulam in a bottle. Kaya malay nyo, ang simpleng lutuin nyo ang susunod na winning bottle.